Hello guys, good morning. Good morning sa ating lahat. Good morning sa ating mga viewers. Higit sa lahat sa iyo, aking masugid na bashers. Maraming salamat at patuloy mong kinainggitan ng ating mga ginagawang video. Kagaya ngayong araw na ito ay ako'y mag-install na naman ng laboratory. At ibablog ko na naman. Sana panoorin muli ito at i-bash muli lahat ng aking mga video para tatakihin ka na sa puso ng mga bawas-bawasan ng mga inggitero at mga basher sa mundo. So ito, bali unahin na muna natin kabit itong mga fittings. Ito itong pinaka gripo ng laboratory. Kakabit muna natin ito para paglagay natin itong laboratory doon, hindi na tayo dudukot sa ilalim, para hindi na tayo mahirapan dito natin mga ilalagay. So kukuhanin lang natin yung sentro nito. Ayan, tatandaan natin at ilalagay natin dito yung pinaka guide nya. Yan, dito sa magkabila. At dyan natin siya ipapatong. Ayan. So bali unahin na muna natin ikabit itong gripo nya. At bago tayo magbubutas doon sa pagkakabitan natin ng tubo. Unahin natin ikabit itong gripo. Para mamaya hindi na tayo ganyan lamang kasimple guys ang pagkakabit. Kailangan may gasket sa ibabaw at may gasket sa ilalim. And then ihigitin natin ito, itong pinaka plastic na pihitan nya. Hindi naman kailangan yung sobrang higpit na higpit nito, basta tansya lang natin na higpit siya. So ayan, ganun lang guys kasimple. Ayan. O diba, ayan, ikakabit natin itong kanyang hose. Dahan-dahan, baka mabasag. So lagyan natin ang teflon. Kailangan ito para hindi mag-leak. Panghigit. So balik na makikita nyo guys itong dilaw na to. Ito yung pinakapanghigit na dito, para hindi na tayo gagamit ng tools. Kasi kaya ito ang nilagay nila rito para maingatan na mabasag itong laboratory, para
Kasi mahirap kasi guys isuot ng mga tools pagka ganito ka sisikip ang pwesto. Ayan. So, hindi naman siya ganong masilang kaya hindi natin siya kailangan na sobrang higpit. So susunod na rin natin guys yung kanyang fittings, itong mga kanyang post. Ito yung kanyang pinaka P-trap. So, ito nabili lang namin ito sa online sa Lazada. So ang ganda guys. Dati kasi yung sa akin yung nabili ko sa hardware, di bunot yung yung kanyang takip dito sa loob, kaya nawala siya. Ito kasi pagka gaganyan mo na siya, yan, tapos pagka hindi mo na gagamitin, sara mo na. Ngayon kung gusto mo halimbawa maglaba dito sa meron kang lalaban, underwear o mga panyo, mga tawid maliliit, yan, gaganyan mo lang siya para hindi na siya maglilip. Yan. So bali ito, kakabit mo natin. Ito lang ang pagkakabit nito guys, tanggalin lang natin dito. Yan. And then ito, tatanggalin din natin. Ito natatanggal to guys, napipihit. Then ito, itong gasket, alisin natin itong nasa ibabaw. And then ito isusot na natin dito. Ganyan yan siya. So yung bali itong isa nandito sa ilalim, ito yung magsisilbing gasket niya rito sa ibabaw para hindi mag-leak yung tubig. Yan, ganyan siya. So guys, ito na yung ating in-install na bracket dito sa pagkakabitan ng lavatory. So ganito na lamang yung bracket na ating ginawa. Ayan. Kasi kung nagamit pa tayo ng Dynabolt, medyo may kamahalan yun, tsaka mahirap mag-install pag ganun. Kasi higpitan mo pa siya sa ilalim. Wala kang katulong na magkakabit, eh mahirap yun i-install na mag-isa. Ito na lang ating ginawa para ipapatong lang natin yung ating lavatory. So ayan guys, ganyan lang ang paggagawa niyan. So ito guys, nailapat na natin yung lavatory. Yan. So gano'n lang kasimple. Kung makapansin nyo yan, labilado siya guys. Yan. So gano'n lang kasimple guys, ang pag-install dyan. Ayan. Makikita nyo sa ilalim. Ayan. Yung kanyang bracket. Ayan. Hindi na tayo gumamit ng Dynabolt kasi medyo may kahirapan na i-install yun. Kailangan ng taga-alalay dun pagka ikaw ay mag-install dun. At saka mahal ang Dynabolt kumpara dito sa lavatory bracket nating ikinabit. So bali ang ikakabit na natin dito guys, itong fittings dito. Yan. So bali ito yung abang natin. Yan, yung ginawa natin kahapon. Lilinisin lang natin ng konti yan. Lalagyan natin ng angle bulb. Yan, tsaka to. Yan. Lalagyan lang natin siya ng angle bulb. And then ito, gripo na lang ilalagay natin. Lalagyan natin siya ng tape doon. Lilinisin natin, hindi lalagyan ng
mga teflon yung ating ilalagay na angle valve at gripo. So ayan, ganyan lang guys kasimple. So bali, yan niyari natin yan. So ikakabit muna natin mga fittings nito. So ito guys, ikabit natin yung pinaka P-trap nitong lavatory. So bali, kukuhanan na lamang natin ng sukat yung elbow nung PVC na palabas doon para sa pagtatapunan niya ng tubig. So kukuhanin natin yung tamang sukat para doon natin siya i-actual na butasin. Alright. So guys, ngayon ay ikakabit na natin itong mga fittings dito sa abang ng tubig natin na ginawa kahapon. So, bali lalagyan na natin siya ng tape doon. Ikabit na natin. Bali papatong na lang natin dito yung lavatory. Okay na rin ito, may kabit na natin. So pag pinatong natin yung lavatory, so ikakabit na rin natin yung mga fittings. Pero dahil mag alas 12 na, siguro kaparanghali, kakabit naman natin yung water closet nito, itong bowl. So dahil meron pa tayong bakanting oras, doon muna tayo sa kabila sa lababo. Kabit natin yung angle valve para dun sa lababo natin ini-install. So ito na. Ito yung ating angle valve. Ilalagay dito sa ilalim. Yan. Ilalagay natin siya dito sa ilalim guys. Itong pinaka-cover niya. Then tayo maglalagay ulit ng teflon. So guys, bali mamaya natin i-install itong ito. Kasi kakabit pa dahil dito ng P-trap niya. Ayan, bali dito P-trap hose. Labas doon sa Poso Negro.